Palapakan natin si Lord. And pwede ba meron tayo kasing mga bakanting space sa unahan. Pwede ba yung mga nasa likod? Na lang kayo, transfer kayo dito sa unahan. Marami kasing space, sayang naman. May pa dito, pwedeng tumabi kay JC. Ayan, May 3 upuan pa dito. Kayong 3 na nandyan sa likod, dito na lang kayo sa sa unahan. Ayan. Okay? Ang ating series ngayong month na ito ay about unequally yoked. And sayang, dahil konti yung mga dumalo ngayon, siguro dahil sa weather or baka nag-celebrate ng Chinese New Year yung iba, Okay, dahil talaga naging holiday siya, nagpahinga na lang talaga maigi ang marami sa atin, But unequally yoked, kaya natin to naging series kasi for some of us and sa world din na kung saan ginagalawan natin, ang month ng February ay tinatawag na Love Month para sa marami, And ewan ko sa inyo kung sino nang nabigyan ng flowers nito, nagbigay ng flowers, nag-date, kung wala man, umaasa pa rin hanggang ngayon. Ayan, okay? And naging series natin itong unequally yoked kasi bilang mga Christians, hindi pwede na wala tayong standard or kumbaga recommendation para sa atin. And si Paul particularly sa Corinth believers, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, ay nagsabi po ng ganito. Anong sabi niya? Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? So, yung sinasabi dito ni Paul, hindi ibig sabihin ay huwag ka na makipagkaibigan. Ulit natin, hindi ibig sabihin nito, hindi ka na magiging friends with some people na iba yung faith sa'yo or hindi sila Christian. O kaya, pwedeng sinasabi nilang Christian sila pero sa buhay talaga nila, hindi naman nakakitaan ng mismong Christ-like character. Kaya sa atin, sa church, sa totoo lang, kailangan maging malinaw sa atin yung sinasabi ni Paul dito. Kasi ako rin po, before, hindi ko siya naiintindihan totally. Akala ko, hindi na ako pwedeng makipag-friends sa mga unbelieving people. Pwede naman pala. Pero etong mismong sinasabi pala ni Paul na yoke together, kung meron kang mga malalim na relationship na bubuuin, katulad sa pag-aasawa, pagkakaroon ng girlfriend and boyfriend, o kaya naman kapag ikaw ay magkakaroon ng business partner, pwedeng maapektuhan yung buhay mo sa mga tao na kung saan talagang closely associated ka maigi. So, itong mismong sinabi na to ni Paul, tandaan po natin, next slide please, ay isang pastoral command. Pag sinabing pastoral command, hindi ito yung absolute law na parang katumbas siya ng 10 commandments. Okay? Naintindihan natin? Hindi ito katulad nung parang, okay, kapag ginawa mo to, sa impyerno ka. Hindi po yun, Kung hindi, ito ay isang pastoral command and recommendation ni Paul, particularly saan? Sa mga Corinthian believers. And wala tayong mababasa sa ibang mga epistles na nagsabi ulit si Paul tungkol sa pagiging yoked together with unbelievers. Saan lang natin makikita yun? Dito lang talaga special sa taga-Corinth. And ibig sabihin nito, hindi ito absolute. Kasi kahit sa kapanahunan natin, itest man natin yung sinasabi na ito na do not be equally yoked with unbelievers. May mga nagsasabi nga, kahit online, nagrarant sila, sabi kasi nung pastor namin, sabi nung leader ko, Christian daw. So, sa church ako kumuha, kaya lang,
dahil nagkaroon sila ng relationship, akala niya Christian basta umattend sa church, ano nangyari? Nag-cheat sa kanya. Nawasak yung family nila. So, particularly, hindi natin talaga yon ma-apply sa lahat ng sitwasyon, no? Depende yon sa tao and dun din sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Meron ding iba na talagang nagkaroon sila ng relationship with an unbeliever, pero hindi naman yung pinipigilan siya sa pag-church niya. Actually, meron pa ngang nakakilala kay Lord at nagpastor. Di ba? So, may mga ganyan na pagkakataon. Pero, kaya yan sinabi ni Paul, bakit? One must take full caution. Ibig sabihin, ang isang tao ay dapat talagang mag-ingat. Okay? Ulitin ko po, ang isang tao ay dapat talagang mag-ingat. Pwede bang sabihin mo sa kaliwa at kanan mo, mag-ingat ka, kapatid? No? Bakit mag-ingat? Kasi pwedeng magkaroon ng consequence. No? Ngayon, wag mo naman sabihin sa isang tao na, uy, nagkakasala ka kasi may ganito kang ano. Hindi naman agad-agad. Okay? Pwedeng di natin alam yung plan ni God sa kanilang buhay. Pero, tandaan natin na dapat lang natin gawin is sabihin sa kanila na mag-ingat ka. Bakit? Pwedeng mawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? And pwede rin, kung kasama pala siya sa isang kulto na grupo, mawala ka sa pananampalataya. At iba rin kasi ang culture talaga or principles na meron, standards na meron ang isang hindi Christian. So I believe itong standard na ito or recommendation na ito ni Paul, principle na ito ni Paul, dapat ang bawat isa sa atin, ganito talaga ang standard natin. At least, Christian. Amen? Amen? Ayan. So kung kayo man ay may asawa, para sa inyo pa rin to. Kasi bakit? Pag kayo nagkaroon ng anak or kung sino man may anak dito, gag-guide nyo rin yung mga anak nyo. Pero hindi nyo yung totally pipilit or ano, kasi after all, sila naman bahala sa buhay nila. Andito lang tayo para mag-guide, para magbigay ng caution. And ang sabi ni Paul, tignan nyo po, sa Philippians chapter 1, verses 9 to 10 naman ay ganito. Sinabi niya po kasi, bago niya sabihin yan, ay siya ay nakakulong na at that time. And ang prayer niya, ang gusto niya sa mga Christians sa Philippi at that time, ano pong sabi? That your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Tingnan niyo po, ang prayer niya ay ganito daw, ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo ay talagang lumaki lalo. Yung puso nyo para sa mga tao, magmahal talaga kayo sa kanila. And tinan niya sabi, hindi natapos doon, hindi sinabi lang magmahal lang. Anong sabi niya next? And more in knowledge, kaalaman, at depth of insight. Yung bang intuition mo rin, discernment mo, nafe-feel mo, bakit? Kung tama o mali ang isang bagay para sa iyo. Tingnan niyo po, anong sabi ni Paul? Kaya niya sinabi ito dahil bakit? So that you may be able to discern what is best. So ang sabi ni Paul sa kanila, gusto ko lumawak yung pag-ibig nyo, lumaki yung puso nyo, magmahal kayo ng mga tao, pero hindi lang basta magmahal. Kasi po pwede nagmamahal ka, pero kulang ka naman sa kaalaman. Kulang ka sa wisdom. Maraming mga tao po, madaling madaya, madaling ma-take advantage kapag sila ay nagmamahal lang pero hindi sinasamahan ng utak. Bigay ng bigay, tulong ng tulong, no? Gastos ng gastos para sa ibang tao. Pero, wala naman silang karunungan. Kaya napapagsamantalahan sila ng iba.
Now, ito po ay application sa lahat ng buhay ng mga mananampalataya. Pwede nating ma-apply sa relationships, pwede nating ma-apply sa pagiging Christian, sa work, sa school, sa maraming mga bagay sa ating buhay. So, anong dapat natin gawin? Pakita na natin yung topic natin for today, align with what God wants. Ulit ko po, align with what God wants. Kailangan, ihilera mo ang sarili mo sa kung anong gusto ng Panginoon para sa iyong buhay. In the Bible, hindi ko alam kung kilala niyo si Samson. Anyone? Kilala niyo si Samson? No? Noong kami ay inaalagaan ni Teacher Elisa sa Children Ministry, ewan ko kung na-encounter nyo na yung game na ito, may game kami noon na Samson, Delilah, and Lion. No? So sabi niya, kapag lion, ganyan kayo. Ganon kayo. Tapos talo niya si Delilah daw, ganyan, Delilah. Tapos Samson, si Delilah naman, talo niya si Samson, ganyan. No? So parang bato-bato, pick. Di ba? Parang ganon. Then si Samson, talo niya yung lion. No? So, in the Bible, actually, si Samson, pag binasa natin, malolocate yung story niya sa latter part or bandang dulo na part ng Book of Judges. And si Samson, pwedeng meron na tayong idea tungkol sa lalaki na to. Kilala si Samson saan? Sa pambihira niyang lakas. No? Now, pwede kasi na ganito. Next slide. Si Samson po kasi, tinawag ng Diyos. Biruin niyo, si Samson, he was not just a strong man, pero Samson po was called by God. Na to be a judge sa Israel. So pag sinabing judge at that time, lalapit sa kanya yung mga tao. Siya yung magga-guide sa kanila. Siya yung talagang, magde-defend din sa mga Israelites. No? So, parang ginagawa rin ng hari, parang somewhat gano'n na rin halos. Pero not total power. No? Nakikita lang nila kasi itong pag sinabing judge, parang siya yung merong karapatan, siya yung merong position na dapat puntahan ng bansang Israel at that time. So, meron siyang calling, may position siya from the Lord. Si Samson, he was gifted. Gifted sa strength. Kaya niyang talunin kahit libo-libo na Philistine army. Kaya niyang talagang bumuhat ng malalaking mga towers. Sabi sa Judges chapter 16, kaya niya talagang lumaban kahit sa mga malalaking beasts. He was anointed. Paanong anointed? Talagang may favor siya from the Lord. Kahit na tinali na siya, nakakawala pa rin siya. And imagine nyo, yung panga ng hayop, kaya niyang pumatay ng libo-libo kahit yun lang yung gamit. Di ba? Pero, ito yung problema kay Samson. He was strong, pero siya po ay unequally yoked. Naulit ko po, si Samson ay strong, pero siya ay unequally yoked. Familiar tayo sa story, alam ko po, hindi ko na kwento ng sobrang detalyado ito. But, makikita natin, next slide please, sa buhay ni Samson, ang malakas na anointing or yung calling ni God, yung favor sa buhay ng isang tao, it does not cancel pala wrong alignment. Hindi ibig sabihin kapag ikaw ay powerful na, anointed, wow, sa words mo, parang, alam mo yun, yung mga tao umiiyak, pag nag-pray ka sa may sakit, gumagaling. Yung bang, meron ka ring physical strength na talagang
hindi maitutumba sa iba. Magaling ka mag-isip, magaling ka sa mga ibang mga bagay. Ginagamit ka ni Lord mightily sa campus, ginagamit ka ni Lord mightily sa school or sa work mo, pero hindi ibig sabihin noon, okay na lahat sa buhay mo. Kasi bakit? Kay Samson, pwede siyang ginagamit ni Lord against the enemy, pero may area din ng buhay niya na kung saan kailangan maging warning sa bawat isa sa atin. So, pag-usapan natin ngayon yung warning of unequally yoked relationships. Ibig sabihin, kailangan mag-ingat ang bawat isa sa atin sa unequally yoked relationships. Si Samson, pag binasa natin yung buhay niya, kahit sa Judges chapter 15, si Samson po ay hindi, masasabi natin na hindi siya good example. Naulit ko po, si Samson ay hindi good example. Bakit? Siya po talaga yung lalaki na mahilig sa babae. No? At madalas siya kumukuha ng prostitute. So si Samson, pagdating sa mga ganyan, hindi mo siya maaasahan. Pero may strength siya na unbelievable. And one time, si Delilah, ay sa bali po ng Sorek, doon siya ngayon na-attract sa babae na ito. And alam niyo po, makikita natin na si Samson po, unti-unti siya talaga na kung saan na hahatak ng babae na ito towards his ruin. First, na dapat nating tandaan na warning is this. Pakita nga natin. Point number 1, please. Attraction without discernment leads to compromise. Na-attract ka sa isang tao. Pero hindi mo naman na-discern kung anong purpose, bakit ito nila ginagawa rin. Ito ba yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Pwede kang makipag-compromise. Sabi niyo nga yung word na yun, compromise. Now, si Samson po, in the Bible, was really in love with Delilah. Napaka-attracted niya kay Delilah. Pero, si Delilah, hindi naman talaga siya totally mahal. Bakit? Kasi si Delilah talaga ay isang Philistine. Si Delilah po ay hindi part ng bansang Israel. Meaning, at that time sa Bible, kung ikaw ay Philistine, galit ka sa bansang Israel, galit ka sa bayan nila, galit ka rin sa Diyos nila. Ang Diyos ng mga Philistine army ay napakarami rin. No, sina Baal, sina Asherah, ganyan. Marami sila talagang mga gods na tinatawag. Now, nga, si Samson, kung makikita natin tong relationship nila ni Delilah, one-sided. Siya lang yung may gusto, pero si Delilah, hindi talaga. Now, kinukulit ni Delilah si Samson ng maraming beses. And sa Judges, chapter 16, verse 16, judge lang nalagay ko. Sorry, Judges yan. Chapter 16, verse 16. Sabi ganito, then she said to him, sabay-sabay nga natin basahin, 1, 2, 3, go, how can you say, I love you, when you won't confide in me? This is the 3rd time you have made a fool of me and haven't told me. With such nagging, she prodded him day after day until he was sick to death of it. So talagang kinulit ni Delilah si Samson. And alam niyo po, ang nangyari dito is this. Dahil nga si Samson, wala siyang standard, wala siyang principle sa kanyang
pamimili ng babaeng makakarelasyon, inignore niya, next slide, ang tatlong bagay na ito. Ano yon? God's boundaries. Ano pa? God's warning. At God's voice. Sa whole story ni Samson, honestly, sa bandang dulo na lang siya tumawag sa Diyos. Basahin niyo po yung buong story. Sa dulo na lang siya tumawag sa Diyos. Actually, hindi nga siya good example talaga ng judge or leader ng Israel at that time. Bilang isang leader, syempre, kung meron ka mga kaaway, hindi ka makikipag-friend sa kanila. Lalo na magkikreate ka ng relationship with them. He ignored God's boundaries, God's warning, and God's voice. Next slide, please. Kapag daw inignore natin, hindi natin pinansin yung mga boundaries na to, yung mga standard na yan, yung principle na ito, pupwede, no, na ikaw ay mapahamak. It can lead to ruin. Okay? Pero, kailangan nating ng wisdom sa lahat ng bagay. Kaya, eto no, wala naman talagang relationship na parang dinesire ni God na masira na lang basta-basta. As long as ito ay nasa boundaries niya na sinet, warning niya, at ito mismo ring bagay na ito ay galing sa voice of God. Alam niyo po, in the Bible, merong may mga pagkakataon na si God nag-uutos sa kanyang prophets, sa mga specific na tao, sa kung anong klaseng tao yung dapat nilang maging asawa. Imagine niyo ito, si Joseph, sa Book of Genesis, alam niyo ba na yung naging asawa niya ay isang priestess sa Egypt? So, actually, ang nangyari kapag ikaw ay lalaki at asawa mong babae noon sa Egypt ay priestess, hindi yung priestess ka pa rin ng God mo, kundi kung ano yung religion ng asawa mong lalaki, kung ano yung faith niya, yun yung susundin mo. Hindi naman totally bawal yung magkaiba sila na race, sa Egyptian, ganon, or ibang nationality siya, no? Hindi naman totally bawal yun. Kasi bakit? Si Joseph nakapangasawa ng Egyptian. Imagine niyo rin ito nung nasa Jericho na rin, sina Joshua, di ba? Inikutan nila yung lugar. Pero sa loob ng Jericho, merong isang babae na, actually, prostitute, na niligtas ng Diyos. Taga Jericho. Pero nag-decide na sumunod kay God. Di ba? Ang problema si Delilah, hindi ganon. Kasi ito na yung pangatlong beses, yung una at pangalawa, sinabi ni Samson yung weakness niya, pero hindi naman pala yun yung weakness niya, na alam niya, si Delilah, merong connection with the Philistines. Naintindihan natin? And si Delilah, hindi naman niya sinabmit yung sarili niya kay God. And even sa Book of Ruth, anong makikita natin doon? Kay Boaz, tsaka si Ruth. Si Ruth ay ano nga pala? Anong bayan siya? Moab. Taga Moab siya. Siya isang Moabite. Hindi siya Israelite. Take note ito hindi nga talaga sa lahat ng oras agad-agad. Because some people will acknowledge yung faith na meron ka. And even din ganito, pag binasa nyo na yung book ng Hosea, makikita nyo si Hosea, sabi ni Lord sa kanya, para malaman mo yung pagmamahal ko sa bansang Israel, kumuha ka ng
mapapangasawa mo? Si Gomer. Si Gomer, hindi naman talaga siya prostitute, pero marami siyang kalaguyo na lalaki. Parang kahit sila na ni Hosea, marami pa rin siyang ine-entertain na lalaki. Tingnan niyo yun. Pag sinabi nating, will ni God sa akin to, pastor, yung partner na to, don't think na perfect na sila. Okay? But this time, kay Samson, may problema. Kay Delilah. Kasi, si Delilah din mismo, it led sa ruin ni Samson. Sa iba naman, nag-prosper ang buhay nila. Kay Samson, delikado. Nagkaroon ngayon siya ng compromise. Kaya, napahamak din si Samson sa huli. Next slide please. Pangalawang warning, ang unequally yoked daw, nakakapag-weaken ito ng ating spiritual sensitivity. Pag sinabing unequally yoked ka, humihina yung discernment mo sa mga bagay-bagay. Ito, no? Si Samson, akala niya, in the palm of his hand niya pa si Delilah. Akala niya, kontrolado niya yung sitwasyon. Parang okay naman, pastor. Kasi, nadadala ko siya sa church. Akala natin ganon. Ano? Pero tingnan niyo to, no? Judges chapter 16, verse 20. Ang sabi, ngayon ito, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, tingnan niyo po, I'll go out as before and shake myself free. Akala ni Samson parang, okay, gagawin ko lang kung ano ginagawa ko dati. Makakalaya din ako dyan, kahit anong gawin nila. But, tingnan niyo sabi, ito yung isa sa mga nakakatakot na verse sa buong book of Judges. Ano yun? Tingnan niyo sabi but he did not know that the Lord had left him. Si God, sa buhay natin, He is always knocking. Makatok lagi si God sa puso natin. May sinasabi si God na huwag mong gawin. May sinasabi si God na gawin mo. May sinasabi si God na itigil mo na. May sinasabi si God na ituloy mo na. Pero si Samson, he kept ignoring si God. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, from the first chapter na nag-appear yung pangalan ni Samson, hindi siya tumawag kay God. And akala niya, malakas pa rin siya, kasama ko pa rin si God. Pero humina na yung kanyang spiritual sensitivity. Ano nangyari kay Samson dyan? Akala niya malakas pa siya, pero hindi na. Nahuli siya ng mga Philistines. Dito ko nakita, next slide please, ang feelings natin pwedeng makapag-deceive sa atin. Pwede makapanloko ang feelings. Amen? Parang tahimik niyo lahat Tumatawa si Kams. Bakit kaya siya tumatawa? Our feelings can deceive us. Hindi porket kinilig ka, love na. Yan tayo dyan. Tama yun. Yun na yung next ko Nanahan mo ako. Hindi talaga porket kinilig ka or parang na-attract ka, yun na yun. It can deceive you. Bakit? Love needs wisdom. Ito yung kaibahan. Hindi mo po pwedeng sabihin na love lang pero walang wisdom. Bakit? Because both things comes from God. Parehas yan. Love and wisdom. It comes from God.
both things comes from God. And minsan, ganito nangyayari, kaya natin nagawa ang isang bagay dahil naging after tayo sa feelings natin. Pero nakalimutan natin, hindi naman feelings dapat yung nagdadrive sa atin sa relationship lang. Kasi yung feelings pwedeng mag-fade, maiba. Paano kung galit ka naman? Hindi all the time masasabi mong I love you. May time na bakit ka naman ganyan? May time na ano ba tong asawa ko? May time na okay lang kami kanina ng girlfriend, boyfriend ko, ba't ngayon hindi na? May time na ganun. May time, ika nga sabi nila, may time na may toyo yung lalaki or babae, may time na matamis naman ang lahat. Kung magbabase ka sa feeling, yun yung magdadrive lang sa'yo sa relationship. And later on, tatabangan ka. Pero ang love, tandaan nyo, hindi siya feeling. Ano siya? It's a decision. At lahat ng desisyon, kailangan may wisdom. Pag walang wisdom, pwedeng magkamali. Amen? Kaya muli, basahin natin yan. 1, 2, 3, go. Our feelings can deceive us. Therefore, love needs wisdom. Last but not the least, pangatlong warning ay ganito. What you tolerate in relationships can cause you vision. Kung ano yung mga, ano ba sa Tagalog ng tolerate? Iniisip ko pa rin yan nung, no? Kinukonsinte, ayan. Kung ano yung kinukonsinte mo sa relasyon, pwedeng mawalan ka ng vision or di mo na makita kung ano yung tama, mali. Pwedeng mabulag ka na talaga. Ito makikita natin sa buhay ni Samson. Actually, hindi lang naman vision yung naano sa kanya, nawala. Pero nabulag siya in a sense na hindi lang physical, spiritual din talaga. He did not know na meron ding forces na gustong matalo siya. Pwede kasing ang isang tao napapasarap lang yung yung feeling sa kanya kasi magaganda yung words na sinasabi nila, but behind your back, pwedeng hindi na. Okay kapag kaharap mo, pero kapag hindi mo nakaharap, iba na. May mga tao talagang sobrang galing magpanggap. Ika nga nila, high class plastic or Orocan, ang sabi nila. Tupperware. Ayan. Now, pag may nakita kang sign, tapos, yun yung negative sa isang tao, minsan, ini-ignore lang natin. Ano yung sign na yun? Mga red flags. Red flag para sa'yo. Minsan, ini-ignore natin. Okay? Minsan, ini-ignore natin. Pero, kapag in-ignore natin, pwedeng dumating ka na sa time na yon, doon ka magsisi. Kay Samson, tingnan nyo hindi lang kasi siya isang beses na pinlanuhan ni Delilah. Remember, si Delilah ay isang Philistine. Red flag na dapat yun sa kanya. Dahil bakit? Dahil alam niya, nakaaway ito ng Israel. Hindi yung kaaway na parang, nag-aaway lang kayo sa pagkain, ganyan, or sa pera. Hindi ganun Kundi talagang gusto silang lipulin, patayin ng Philistine army.
May deep hatred talaga ang Philistine army. Kaya tignan nyo, kahit nung panahon ni David na, di ba? Doon palang hindi na nababasa yung pangalan nila. Kasi for so many years, ito na yung naging kalaban ng Israel. And hindi sila madaling na talo. And ano pa? Anong mapapansin nyo kay Samson? Red flag niya kay Delilah is, si Delilah never na nagsabi na kung sino yung Diyos mo, Diyos ko rin. Kung ano yung faith mo, faith ko na rin. Si Ruth ganon, di ba? Amen? Si ano rin, yung sa Jericho, ano ang pangalan nun? Si Rahab, ganon din. Kahit mawabait si Rahab, mawabait si Rahab, taga Jericho si Rahab, and hindi maganda yung past niya. Diba? Kung sinong Diyos ng Israel, Diyos ko na rin. Hindi sinabi yun ni Delilah. Red flag number 2 yun. Pangatlong red flag, yung tinatanong kung ano yung weakness. Tapos magugulat ka, mapapansin niya, magugulat na lang si Samson, biglang nandiyan na pala yung yung mga Philistine army. Hindi man lang siya nag-doubt kay Delilah na gusto siyang patayin. And makikita natin dito, next slide please, that Samson lost his strength, his freedom, and his vision. Nagpa-party yung mga Philistines sa isang lugar. Tapos si Samson, siya yung spectacle. Bakit? Nagtatawanan sila, inaasar na nila si Samson, binabatuhan nila ng pagkain, pinapahiya nila. Nakagapos na lang si Samson sa dalawang malaking poste. Walang lakas at walang mata. Kaya wala nang makita si Samson nung time na yon. Ano lang meron siya? Nakakarinig. Nakapagsalita, pero yung lakas niya di na tulad ng dati. And take note, si Samson ay nabuhay ng mga ilang months pa. Talagang pinahirapan siya unti-unti. Ikaw, tanongin ko gaano kalaki kung halimbawa sa mga babae ito, magpapagupit kayo ng katulad nung pagupit ni Pastora Ishbel nung Sunday. Mga ilang taon o buwan bago humaba yun ng hanggang dito? Sige nga. Taon. Tama? So just imagine, nung humaba yung buhok ni Samson ulit, taon. So, several years wala kang makita, nakatali ka, imagine nyo na, ganun yung nangyari kay Samson. So, anong lesson para sa atin? Next slide please. Wrong relationships rarely cost you immediately. Hindi yan agad-agad. Pero eventually, it will cost you later down in life. Kaya ang sabi nga nila, sa huli ang pagsisisi. Pero nyo, si Samson nandiyan dyan, kung mahal talaga siya ni Delilah, niligtas siya sana. She would be by his side, helping him through it all. O kaya kung sana man lang, mahal niya talaga si Samson, nakipag-peace agreement siya sa mga Philistine, kadugo niya, pero hindi. But, ito yung sabi, ng Judges chapter 16, verse 22, ano pong sabi? His hair began to grow again. Pwedeng di na nga naging maganda yung buhay ni Samson, but his hair grow again. May pag-asa tayo.
Kung nakita mo man yung sarili mo at nakikinig ka nitong preaching na ito, Pastor, parang ganyan nga yung nangyari sa buhay ko. Pastor, parang nahirapan nga ako sa asawa ko. Tandaan mo kay Samson, when he later on realized itong bagay na to. Next slide please. His hair grew again. And nagpray siya sa Diyos. Na muli, bigyan siya ng strength. Amen? Kasi, we can make wrong decisions. Yun yung reality. We can make wrong decisions. But still, kung lalapit tayo kay God, He will strengthen us once more. Amen? And ano nangyari pagkatapos niyan? Yung dalawang, wala pa tayo dyan. Yung dalawang poste, bumagsak dahil sa lakas ni Samson. Namatay ang napakaraming Philistine sa buong history nila. Mas marami pa yung napatay ni Samson dyan kaysa nung mga una siya na merong lakas. So, grabe yung comeback ni Samson. Next slide. Diyan na tayo next slide. God restores repentant hearts. Kung tayo magsisisi, we will feel sorry and talagang ayaw natin balikan yung naging buhay natin. Pwede kang i-restore ni God sa mga mali mong choice sa buhay. Amen? May pag-asa. Closing message natin. Pakita natin, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Warnings are here for us not to make the same mistake again. It is important to have boundaries, standards, and principles when involving in relationships. So, dapat ang maging standard natin sana at principle sa lahat, or remember hindi ito parang katumbas ng 10 Commandments, pero sana Christian. Amen? Sana may faith din kay God. Yun talagang totoo. No? Amen? Amen ba? Amen. Sana yun talaga. Now, sa ibang mga part, kung halimbawa may trabaho o wala, etc., sa finances, sa education, depende na lang yun sa tao minsan eh. Amen? Wala kayong mababasa sa Bible na ay kailangan graduate ng college tas may master's degree. Wala kayong mababasang ganun sa Bible. And it is up to the person din naman and kung ano yung will ni God, ano yung leading ni God personally sa'yo sa relationship. No? Amen? Now, may unusual activity tayo. May oras pa ba tayo? May oras pa. May unusual activity tayo ngayong araw na to. Okay, tayo na tayong lahat ngayon at pwede ba ilagay muna natin sa side yung mga upuan. Ayan, yan. So lahat sa sali, okay ba yon? Oy, okay ba yon? Kahit dyan sa taas, mga nasa taas dyan, baba kayo dito para ano. Tapos walang pupunta sa likod. Dito lang tayo sa gitna lahat, sa gitna. Okay? Ayan, sige. Pwede ba kayong lumapit lahat dito sa bandang unahan, bandang gitna, dito. Come on. Compress tayo dito, come on. Dito, sa likod po, lapit kayo, Jeff, Senadita Marlene, ganyan. Sige, dito tayo. Huwag kayong matakot. Dito nga yung dito. Lumapit dito. Dito, sa gitna, come on, go.
Dali, dali, dali. Hindi kayo magdalawang grupo. Kailangan gitna. Okay. Yan. Okay, so wala sa side. Kailangan sa gitna tayo lahat. Gitna. Yan, okay? Gitna. Okay? So ito. May activity tayo. So, wait lang. Makinig muna kayo. Okay? So ito, kailangan walang mali na sagot dito. Okay? Pero kailangan kasi natin malaman, ano ba yung certain standards niyo sa relationship? Kahit ikaw ay may asawa na. Okay? 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 So ganito. Dalawang pila dyan sa gitna. Okay? Tapos kapag ayaw nyo yung sasabihin ko, aalis kayo sa gitna. Okay? So example, ganito Christian pero hindi nagtututbrush. Aalis, okay? Okay. Nagets nyo? Okay, so ngayon, ito Okay, so ngayon, pwede ba mag-compress lahat? Ito, compress, sa gitna. Come on. Lapit pa, sige pa, close pa, sige pa. Ayan. Okay, ngayon, kapag sinabi na, yung isang principle or nasa sayo, ayaw mo nun, lalabas ka dyan. Doon ka sa side. Okay? Tatakbo agad. Okay? Huwag yung titingin ka muna, ay ano kaya yung kay sister o kaya kay brother. Hindi. Yung sayo, tignan mo, okay? Ayan binibidyohan tayo, okay? Pang TikTok natin yan. Okay? Oh, ready. Manatili kang nakatayo dyan kung gusto mo ng Christian, pero madalas hindi dumadalo ng services. Baka may gaya-gaya lang Okay, sige. O, balik. Gusto nyo level up ng question? Okay. Manatili ka kung okay lang sa'yo na Christian, pero maraming ex sa church. Ba't baka nahihiya lang kayo? Okay lang yan. Kayo naman. Oh, close ulit. Oh, ito. Titingnan natin kung sino marereto natin dito. Manatili ka kung gusto mo Christian pero anak ng pastor. Hindi, kahit babae anak ng pastor, di ba? O, ako okay sa'yo yun. Go. Oy, sinong manatili? Dito kayo gitna kung okay lang sa inyo. Okay, balik. Okay, ito. Christian. Pero ayaw niya magkaroon ng anak. Okay lang. Chelsea din? Okay lang. Ayan. Okay, balik. Christian, pero mas matanda sa'yo ng 10 years and above. Huwag niyo na tanungin kung mayaman or may pera. Basta yung age lang. Di ba? Yan. Oh, balik. Oh, balik. Ito naman. Christian, pero mas bata sa'yo ng 10 years and below. Eight years na. Okay, balik. Ayan.
Manatili ka kung okay lang sa'yo na Christian pero hindi physically attractive para sa'yo. Christian pero hindi physically attractive para sa'yo. Ano ba, okay lang sa'yo kung para sa'yo ay okay lang? Okay. Oy, nandyan sa likod. Ano ba yun? Yung nasa likod. Okay lang yan. Okay, sige. Balik. Dito. Ibahin natin. Pwede dito lahat sa unahan, tas yung ayaw naman, tatakbo doon sa likod kapag ayaw. Okay? Lahat sa unahan dito. Lahat sa unahan naman. Lahat sa unahan. Uy, dito sa unahan. Pag ayaw, tatakbo sa likod. Dito pa. Sige. Wala dyan sa may CR. Okay? Ito. Stay if you want ng Christian pero may opposite sex na best friend. Christian pero may opposite sex na best friend. Ano yan? Sino may ayaw? Teka lang, para makita natin. Dapat doon sa may CR, doon sa may dyan, level nun. May ayaw. Ito, okay sa inyo yun, okay lang. Ano? Okay lang yun. Wala namang mali sa choice nyo eh. Kung yun eh, di ba? Sa inyo yun eh. Okay? So balik na dito, balik na. Ayan. Okay, stay kung okay lang sa'yo na Christian pero mas malaki pa yung sahod mo sa kanya. Okay. Another. Okay lang ba sa'yo na Christian pero may experience na or hindi na virgin? Okay lang sa'yo na Christian pero may experience na or hindi na virgin? Okay. So balik dito, balik. Ayan. Pwede kayong mag-closer pa dito kasi di namin alam sino yung may ayaw eh. Parang lahat ayaw nyo ata. Ayaw nyo ata lahat. Sige pa, dito pa. Si JM tsaka si Mark Pelenyo. Dito, bawal dyan. Dito lang. Okay? So Christian pero single mom or single dad. Okay lang. Sige, huwag kayong mahiya. Kasi nyo yun eh, di ba? Okay, pwede na lumapit ulit. Ayan. Yung iba, feeling ko, ay, dun ba tayo? Tara nga. Huwag naman tulakan. Ano lang, kung ano yung sa sarili nyo, okay? Okay, Christian, pero mas maliit yung height kesa sa'yo. Ulit ko, Christian pero mas maliit yung height sa'yo. Sabihin, okay lang sa'yo mas maliit yung height. Ano yan? Yung sa likod. Si Cheska tsaka si Hana, ano yan? Okay. Next. Ano yun? Okay. Last na question. Nakabahan na ba kayo?
Okay. Christian siya, pero madalas pumunta sa bar. Okay? Sabi ng iba, baka di daw umiinom. Okay, balik na dito, balik. O, last na question na to, last na question. Okay, last na to. Christian pero hindi pa nababasa yung buong Bible. Okay, sige. Ayan. So marami pang question actually pero dito nyo makikita ngayon, iba-iba tayo ng principle sa buhay, ng standard, pero hindi ibig sabihin nun mali yun yung nyo. Kumbaga, makikita nyo talaga na meron degree, kumbaga, na kaya nagiging match yung ibang mga tao kasi parehas sila ng preferences. No? And hindi dapat mawala rin yun. Pero yung standard natin, syempre, nawa, lahat, maging goal natin sana, Christian. Amen? May faith din kay Lord. Ngayon, tayo ay manalangin kay Lord. Lord, salamat sa kakatapos ng service na ito. Niremind mo kami, Lord, na dapat mag-heed kami sa mga warnings ninyo. And tulungan nyo kami, Lord, as we discover more about you sa aming mga personal na buhay. Dalangin po namin na buksan nyo po ang aming mga puso, magpa-correct kami sa inyo. I-lead nyo kami, Lord, sa mga kalooban nyo sa aming buhay. And kayo, Lord, yung manguna sa lahat ng mga decisions namin. Wala po ni isa man sa kanila na mawalay sa inyo, kundi lahat, Lord, ay talagang maging malapit sa inyo, tumaas ang kanilang level ng spirituality. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen.